Handa sa isang kasunduan ang Commission on Elections at ang social media platform na TikTok para sa darating na Bilang Pilipino 2025. Para sa detalye, nasa linya si Mon Gualvez. Mon, para saan itong Memorandum of Understanding na nilagdaan nga ng COMELEC at ng TikTok? Cheryl, pwedeng i-summarize sa 3 punto itong ginawang paglagdangan ng COMELEC kasama ang kumpanyang TikTok. Una, ito'y parang magkaroon ng matibay na partnership ang COMELEC at TikTok na labanan yung mga misinformation, disinformation, lalo ngayong darating ng midterm elections. Pangalawa, ito'y para ipaalala sa mga kandidato at mga supporters nito na bawal ang mga political advertisement or promotions dito sa kumpanya or sa social media platform na TikTok. At pangatlo, naglunsad na rin sila ng kanilang election campaign na #ThinkTwice na mas makakatulong daw in terms of voter education sa mga users nila in terms of paparating nga na Bilang Pilipino 2025. Cheryl. Paano matitiyak na susunod sa political ads ban sa TikTok ang mga kandidato? Well, mahigpit yung kanilang monitoring, no? Kasi bukod sa human at machine reviewers, pwede rin daw nilang i-promote no yung community reporting. So ito sa pamamaraan na yan, pwede nilang makita kaagad kung may mga gumagawa ng kanitong klaseng pagpopromote ng mga certain politicians or mga supporters ito sa isang kandidato at talagang may pagbawal nga yan sa naturang social media platform. Ang sinasabi kasi ng TikTok, hindi raw nakakatulong yung anumang political promotions para mag-contribute raw sa safe space, to be exact, sa kanilang users. So ito yung mga kasama sa hinihigpitan nila that may lead to fake news and misinformation and disinformation as well, Cheryl. Paano naman kung may social media personality na mag-promote ng isang kandidato? Ano yung magiging patakaran dito? Oo, actually tama. Buti na tanong mo yan. No? Kasi paglilinaw din ng COMELEC, hindi naman daw pinagbabawal ang pagkakaroon din naman ng TikTok account ng mga kandidato. Pero yun nga, maghihigpit lang sila in terms of promoting a certain candidate dito sa naturang platform. At isa pa, sa sinasabi din ni COMELEC Chairman George Garcia kanina, lahat daw ng mga influencers or personalities na magpo-promote ng isang kandidato, iisipin na nila kaagad na bayad. Kaya dapat may deklara raw yan o maisama rin sa Statement of Contributions o SOSE ng mga tumatakbo. Cheryl. Bukod sa TikTok, may iba pa bang social media platform na magpapatupad ng katulad na kasunduan? Well, in terms of having another memorandum of understanding or agreement with other social media platform, wala pa so far na sinasabi ang COMELEC na nagpaabot sa kanila, pero they are looking forward na magkaroon din ng ganitong klaseng hakbang. Although last October, kung maaalala natin, nagkaroon na ng pledge of support ang TikTok, Facebook or Meta, kasama na rin ng Google, at sila ay nagsabi nga ng pagsuporta sa COMELEC para nga sa darating na halalan. At doon na napag-usapan din yung pagbaban nga ng mga political ads, bagay na mas mabibigyan sana ng linaw kung sakali, especially sa Facebook, no, per se, kung paano mangyayari dito kung sakaling sila rin magpapatupad ng ganitong klaseng hakbang. Cheryl. May pinaplano rin daw ang COMELEC na i-require ang lahat ng kandidatong humarap sa election debate sa telebisyon. May plano ba yung COMELEC kung paano ito i-enforce? Oo, actually, napag-usapan yan kasi nga kung sila daw ba ay maglulunsad no, ng mga debate, ang sabi naman ng COMELEC hindi na. So they are very much happy na may mga media entities na nag-organize ng ganitong klaseng mga debate. Pero ang sabi ng COMELEC, kung hindi raw iimbitahan ng lahat, for example sa senatorial race, hindi makakasama at may imbitahan ng 66 na kandidato, hindi raw nila ito i-endorse. So ibig sabihin, kung maapatunayan sa kanila ng media network na sila ay magsasagawa ng debate at masasabi nila may imbitahan ng lahat ng 66 na kandidato for senatorial position per se, oobligahin daw nila ang lahat ng kandidato na dumalo sa naturang debate. Pero kung hindi at talaga mamimili lamang for certain reasons, mukhang hindi approve dyan ang komisyon, Cheryl. Hingi na rin kami ng update dito sa printing ng mga balota. Kumusta na? Oo, sa wakas, kahapon, yun nga, no, natuloy na, pero ngayon,
Ang inuuna kasi nila talaga muna dito, same order. Overseas, local absentee, no? Yan yung mga inuuna nila na mga balota kasi yan yung mga national posts lang naman. Para kung sakaling may lumabas na TRO at local, makakasunod pa rin naman doon sila sa Supreme Court at maaari nilang baguhin yung certain area lamang na may involved na candidate na kung sakasakali makakakuha ng TRO. Update lamang, hindi na muna uunahin ng COMELEC ang pagpiprint ng para sa parliamentary BARM elections na balot. Uunahin lang muna nila yung para sa local at national ng BARM. Pero yung mismong parliamentary positions na separate ballot, ito ay iuhuli na raw ng COMELEC dahil sa kumbaga may mga proposal na ma-postpone itong parliamentary elections sa Bangsamoro region in the coming month. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez.